Magbabagong buhay ka na. Eh di natin ma-prank po ang Diyos eh. Tinanggap ko si Kristo, nagpabautismo na ako. Wala namang nakikitang pagbabago sa buhay. Guys, hindi po natin mapeke ang Panginoong Diyos. Maaaring mapeke ninyo ako, pero ang Diyos hindi. Ano pa? Ganito ha. May pagbabagong buhay, mabubuting gawa, at kabilang po dito ang kalooban ng Diyos na magpabautismo. Kabilang po doon. Bakit? Kasi nga po, ang pagbabautismo ay pagsunod. Pagsunod. Eh, nagpabautismo ka 10 times na, 20 times na, hindi ka naman sumusunod. Namuti na yung balat natin kapabautismo. 20 times eh. Wala namang pagsunod. Ay, niluloko mo yung Diyos. Pati sarili mo, niluloko mo siya. Kaya nga po, napakabuti ng Panginoon, ay andito kayo at kayo pang magpabautismo. Dahil nais niyong sumunod. Okay. Why should we be baptized? Why? Because it is part of obedience to Christ as His disciples. Bakit po tayo pabautismo? Ito po ay isang pagsunod bilang kanyang disipulo. Is natin? Paano na kung nabautismo na kayo at hindi man kayo sumusunod? Usap kayo ni Lord. Hindi na ako. Usap na lang kayo. Halimbawa naroon kayo sa inuman. Nagbautismohan ka na. So makipag-usap kayo doon, Lord. Ikaw muna. Usap kayo. Apa naman, Lord? Usap kayo. Hindi na ako. Kasi tapos na eh. Tapos na ako nagsasabi sa inyo. Kaya nga madalas kong sabihin, pwede pang matras. It is part of obedience. Ang baptism po. Kanino? Kay Kristo. Ulitin ko po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Mateo 28, versikulo 18 hanggang 20. Ito pong sinasabi. All authority in heaven and earth has been given to me. Sino nagsalita? Si Kristo. Given to me. Given to Jesus. Therefore, ano sinasabi niya? Therefore, go and make disciples. Saan? In all cities. Huwag naman, in all nations. Hayaan niyo yung ibang magpadala ng missionary sa ibang bansa. Dito tayo. Dito naman lang tayo. In all cities. Okay? Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey. Turuan mo silang sumunod. Teaching them to obey. And behold, I am with you till the very end of the earth. Why? Maraming mga Kristiyano hindi sumusunod. Wala po akong alam eh. Wala po akong alam isang bersikulo lang yung alam ko eh. Guys, pinag-usapan na natin dito, doon sa witnessing. Anong pinag-usapan natin? Pinag-usapan po natin, if you want to disciple others, use your testimony. Gamitin mo ang iyong testimony. Ngunit kung ang iyong testimony, ang iyong testimonya ng iyong buhay ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon, mapupulaan ang Panginoong Jesucristo. Huwag ka na mag-testify. Kasi wala ka namang testify. Huwag na. Ganito, para maging sure tayo. All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey what I have commanded you. And behold, I am with you till the very end of the earth. Ano? What is the main verb? Guys, tinuturo ko na ito eh. Nire-review lang natin. What is the main verb? Maraming verb doon eh. Yung iba nga, lilipat-lipat eh. What is the main verb? Anybody?
Po? Sige, sinong make disciples? Taas na kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ang dami Mukhang mukhang majority. So, what is the other verb na nagsusupport sa main verb? Ang tawag doon, verbal participles. Go, teaching, riding, baptizing, obeying. Yun po yung nagsusupport doon po sa main verb na make disciples. I've been in our organization sa Novaliches. 100 plus na pastors. Sinishare ko ito. Isang versikulo, Matthew 28 verse 18 to 20. What is the main verb? Alam mo sabi nila? Go. Pinapatas ko rin ng kamay. Sinong go? Majority go. Guys, mali. As you make disciples, you have to go. As you make disciples, you have to teach. As you make disciples, ano pa? You obey. How can you make disciples kung hindi ka naman nag-obey? How can you make disciples hindi ka naman nag-go? How can you make disciples hindi ka naman nag-teach? The main verb is, tanda natin, anong main verb? Sige ba, lakasan. 1, 2, ready. Make disciples. Make disciples. Guys, make disciples. Nakakalungkot. Ngayon, pangalawa. Why should we be baptized? Number 1, ano yun? Because it is part of obedience to Christ as His disciples. Pangalawa, because it is a picture, selfie, of what happened to us when we were saved. Ano po? Ito po ay isang larawan kapag tayo po ay naligtas na. Tama? Maraming larawan ako nakikita sa mga post natin. Ito po ay isang larawan. Ulitin ko. Why should we be baptized? Bakit po tayo babautismuhan? Dahil ito po ay isang larawan kapag tayo po ay binautismuhan. Ang gets po natin mga kapatid. Unang binautismuhan po dito sa CDF Antipolo ay Siyam. Doon po sa Tanay. Taytay. Tanay ba? O Tanay? Doon po namumuo yung pag-iibigan. Okay. Hindi ko na ikwento. You know it already. Diba? Ang saya. Alam mo may mga alaala nang tayo'y diba? Alaala nang tayo'y mag-sweetheart pa, namamasyal sa may Tanay at walang pera. So it's a laughter we will remember. Alam mo, may mga alaala, ang saya. Kapag naalala ko yung panahon na yun, ako'y natutuwa eh. Lalo na pag sila nag-marcha na. Ang saya. Siguro pag nag-marcha itong magsipag-irog, wala na ako sa mundong ito. Kasi inunahan ko na kayo. Guys, ito baptism is a picture of what happened to us when we were saved. That is baptism. Ano yung unang pinag-usapan natin? It is an obedience. Ngayon po ay isang picture. Isa po siyang picture. Tingnan nyo sa Roma 6, 3 to 4. Maaga pa naman eh. Hindi ba ninyo alam na tayong lahat ay nabautismuhan kay Kristo Jesus? Ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa mga tweet, tayo'y namatay na at nalibing na sa kasama niya. Guys, ganito. Nung mamaya, it is an illustration of kamatayan. Ilubog kayo dyan ng mga 30 minutes,
patay talaga kayo. Sino doon? O, pwede na ako atras. 30 minutes lang naman. Ako mo, dati, nung nasa Mindanao pa ako, 5 minutes, nasa ilalim ako ng ano. Kasi nangunguha kami ng coins. Di ba sa port, sa Pangkalan, may maghahagis ng coins. Yung coins po, pag hagis yan, hindi po tutuloy yun, hindi. Gaganyan-ganyan po yun. Hinahabol po namin yan. O ganito, balik tayo. Hindi ba ninyo alam na tayong lahat ay nabautismuhan kay Kristo Jesus na nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Ganito. Kapag nilubog kayo dyan, mamaya, huwag naman 30 minutes. Pastor Joe. Ibig sabihin, it is an illustration na kayo po'y patay na. Patay saan? Patay kang bata ka. Patay saan? Sa iyong mga nakaraan. Ano ka ba? Latsingo ka ba? Babaero ka ba? Lalakiro ka ba? Ano pa? Nagyuyusi ka ba? Palamura ka ba? Wala kang respeto sa magulang? Wala kang respeto sa iyong kapatid? Patay na yon. Patay na yon. Bago ka na. 1 Corinthians 5:17 ay itong sinasabi. Sino mang nakipag-ugnayan na kay Kristo, wala na yung dati niyang pagkatao, kundi siya ay bago ng nilalang. Tao siya na bago na siya, naging, ano na, taong gwapo, hindi yung hayop. Tuloy natin. Sa pamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay muli si Kristo, sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. E paano? Nagpabautismo kayo, tapos later on, nakita ko kayo sa daan, payusi-yusi, kita ko kayo sa daan, patagay-tagay. Nakita ko kayo sa daan, nakipaghabulan, may dalang itak. Are you new? Bago ka na po ba? May bagong buhay ka na po ba? No. Guys, ang baptism o bautismo ay nagmula po sa salitang Greek word na baptizo. Baptizo. Ano po bang ibig sabihin ng baptizo? Ipapaliwanag ko sa inyo. Sino marunong ditong gumawa ng pickles? Bro, marunong ka gumawa ng pickles? Gulay? Pickles ba? Pickles? Oh, hindi marunong. Marunong po ako gumawa ng pickles. Ang pickles po, masarap po siyang i-partner sa mga pirito. Okay. Ano-ano po bang rekado ng pickles? Ganito. Yung ano po? Yung pulang sili. Capsicum. Tapos, pipino. Ano pa? Wala. Bawang. Luya. So maraming rekado yun. Ngayon, pag yan po ay ginayat nyo na lahat, i-drain nyo, i-drain. Huwag sa araw. Basta tulad nito, i-drain nyo lang, madidrain niya siya. Mga masang araw, madidrain yan. Ngayon, pag na-drain na yun, isalansan nyo sa garapon. Oh, ano na to? Parang lecture na to ng pagkakakitaan Okay. Isalansan sa garapon. Pag nasalansan niyo sa garapon, huwag niyong takpan muna. Magluto kayo ng asukal na puti. I-melt yun. Lulutuin yun. Pag na-melt na yan, palamigin. Pag malamig na yan, hindi na babalik sa pagkaasukal yun eh. Liquid pa rin yun. Tapos ibuhos doon sa garapon. Huwag takpan. Ayan mo lang muna. At magpirito ka na. Lagay mo sa refrigerator. Ang sarap. Ibig sabihin, yung mga ginayat nating rekado po, pag disilansan mo sa apoy, sa garapon, ilagyan mo ng sukal, tinakpan mo, pag binuksan mo yun, ang bango. Ang ibig ko sabihin, mayroong siyang transformation. Nag-transform po, may amoy po siya. Ang sarap ng amoy.
Ganito. Ang buhay ng Kristiyano, ang baho ng ang buhay ng tao, ang baho ng amoy. Ang ibig sabihin, yung kanyang mga ugali, lahat ng kanyang mga nakaraan, andun. Nung siya po ay tumanggap kay Kristo, binago ni Kristo, bumango ang amoy. Amoy yung katabi niyo, mabango ba? Mabaho pa rin. Di ba? Mabango. O isa pang illustration. Halimbawa, puti. Ito, puti. Lagyan, isawsaw ko siya sa, alam niyo jubos? Alam niyo yun? Oh, sausaw niyo sa jubos na blue. Pag angat niyo, anong kulay? Puti? Blue. Ibig sabihin, may nagbabago. Guys, if you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, may nangyayari, may pagbabago sa buhay natin, hindi yung ikaw pa rin yun. Pag ikaw pa rin yun, ibig sabihin, Lord, joke lang yun. It is a prank, Lord. Hindi po ganoon. And how can you disciple your family, your classmates, your co-workers, kung wala mang nagbago sa'yo? Ang totoong Kristiyano, may transform lives. May nakikitang pagbabago. Kapag wala, usap kayo ng Diyos. Lord, ba't hindi ako nagbago? Diba yung gano'n walang pagbabago Kaya po mga kapatid, before kayo ilubog dyan, make sure you accept Jesus Christ as your Lord and Savior sa puso, hindi sa bibig. Sabi nga ng isang pastor, tinanggap niya si Kristo mula lang sa nguso, hindi sa puso. Malalaman po kapag tinanggap mo si Kristo na nagmumula sa iyong nguso, I'm sure walang nagbabago dyan. At sino magpapatunay? Yung kasama mo sa iyong bahay. Yun ang magpapatunay. Maaring madaya ninyo ako. Punta kayo sa CDF. Ang gwapo mo, ang gwapa mo, ang bango mo. Diba? Pero ang tunay na Kristiyano makikita po sa tahanan. How he or she organized ang kanyang tahanan. Makikita mo Malalaman mo sa kanyang magulang. Malalaman mo sa kanyang kapatid. Kung totoo kang Kristiyano. Kaya nga po dito, kami mag-asawa, nagpapagal kami po. Kasama po kayo. Dahil tulungan po natin ang gawain ng Panginoon upang maibahagi si Kristo Jesus sa ating kapaligiran. At ako po'y nagpupuri sa Panginoon with my wife, yung aking ex. Yan. Kasama po kayo. 1 year na po, 1 years na po tayo. Bakit 1 years? Kasi mahigit na 1 year Kaya 1 years. Ang gets po natin, ang layunin po natin dito ngayon, ay atin pong ipakita sa bawat isa sa atin that ako po'y inilubog. Dahil ako'y namatay kasama si Kristo at ako po ay isusulong, ako po'y mag-obey at ibahagi ko po si Kristo with my family, with my classmates, with my friends, with my co-workers, and even doon sa mga hindi ko kakilala. Agree po na tayo ron? Walang nag-agree. Hello? Hi. Ayun. Hi! Hello. 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 Guys, love you guys. Sa totoo lang. Tatawagan ko po si Ate Den. Ate Den? Kuya Sam, can you pray for us? Kami po ay pinanganak ng sabay. Ako po ay 27 years old na. Ba't ko siya 27? Di ba? At si Sam po, ito po yung, sa dami kong B-group, ito po yung pinakamamahal ko. Mga anak, matay ang kanyang asawa, takbo ako. Kasi may cancer. Nagpunta kami ng Cebu.
Pagdating namin dito, diagnose ng stage 4 cancer. 3 months lang. 16 po yung D group ko eh. Dito si Sam. Hindi niya nakakalimutan ng birthday ko. Sige po, itaas natin yung ating mga kamay. Let's pray for Pastor Bong and Ate Den. Sige po, let's close our eyes and let's go to the presence of the Lord. Yes, Father God, muli, Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat para po sa inyong kabutihan at sa inyong pong katapatan, Lord, for CTF, Lord, sa 1 years, Lord God, na inyo nga pong pinagkaloob na patuloy nyo, Panginoon, ay nuhubog ang bawat isa at inyo nga pong ipinapakita at pinapadama, Panginoon, ang inyong presensya, ang inyong pagkilos po sa CTF Antipolo. Ganun din po kung paano nyo nga po ginagamit si Pastor Bong, Panginoon, sa mga gawain, Panginoon, na kayo ang nagtalaga, kayo ang patuloy na kumikilos at gumagalaw, Lord God, sa lahat po ng kanilang mga ginagawa. Lord, aking po panalangin na patuloy nyo silang biyayaan pa ng maraming taon, Lord, ng kalakasan, Panginoon, at kaalaman sa lahat po ng kanilang ginagawa. Lord, na maabot nga po, Panginoon, yung mga tao na nais nyo nga po sa kanila na abutin, Panginoon, at ganun din, Lord God, yung kanilang mga puso ay patuloy po, Lord God, na sa inyo po, ang sentro, Lord God, ng kanilang mga buhay. Lord, na sila po ay patuloy na nabubuhay para lamang sa paggawa, Panginoon, ng inyong kalooban. Ganun din po ang patuloy po na pagpapalawak ng inyong kaharian. Dito po, Lord God, sa lugar na ito. Ganun din po, Panginoon, na patuloy nyo nga po silang i-bless, Lord, sa lahat po ng kanilang mga ginagawa. Ganun din po, Lord God, na patuloy niyong palawakin yung kanilang mga influences, Lord God. Dito po sa lugar na ito, Lord, kung saan man sila naroroon, si Sister Den, Panginoon, sa kanya rin pong mga ginagawa sa kanyang trabaho, maging Lord, kung ano po yung inyong kalooban sa kanilang mga buhay. Lord, patuloy namin, Lord God, na inahandog, Lord God, ang aming mga sarili, Lord, bilang a offering unto you as our spiritual act of worship. We continue, Lord God, to renew each mind, Lord God, to be transformed, Lord, into the likeness of your Son. Patuloy nga po, Lord God, sa panawagan to make disciples, Lord, na katulad, Panginoon, ng inyong nga pong itinalaga, Panginoon, that we are all Christ disciple, Lord God. Nakaakibat nito, Lord, yung aming pong fellowship, Lord, yung unity, Lord, and even po how you will really expand their border, Lord, sa lugar na ito, Lord, kung nasaan man sila, sa kanilang mga pamilya, Lord, sa kanilang mga kaibigan, Lord, kamag-anak, Lord, mga mahal sa buhay, na kayo nga po yung siyang naghahari, Lord, kayo po yung patuloy, Lord, na nakikita sa kanila. Maging ilaw po sila at asin, Lord God, ng mundong ito na patuloy nga po, Lord God, sa panawagan ninyo na maging, Lord, mga disciple makers. So, Lord, we thank you again. We give you back all the glory, the honor, and praises. Maging, Lord, sa nalalapit po na baptism right now. Lord, I pray for each one of here, Lord, who will really, Lord God, who will declare you as their Lord and Savior. Ganon din, Panginoon, na kanilang ipoproklama, Panginoon, na kayo ang kanilang pong Panginoon na tagapagligtas. That there will be no turning back. That Christ is enough for them. That they will really commit their life, Lord, not just what others will see, Lord, but deep inside their heart. Lord, that you alone, Lord God, be the master, Lord, be the king of their lives. At sa kanila nga po, Lord God, na paglubog, Lord, panibagong buhay, Lord, yung panibago, Lord God, na kanilang sinusuko, yung kanilang mga buhay, Lord God, sa inyong kagustuhan,
Hindi lang po, Lord God, sa kanilang sa kanilang mga pangarap, sa kanilang mga kagustuhan, but Lord, for them to really seek, Lord, what is the best. Lord, to seek, Lord God, what you desire for them. And we know, Lord God, that everything, Lord, that it is you who will walk, Lord God, through us, Lord, with us, and help us and promising us that you will never leave us, no forsaken us. Kaya Lord, salamat po at hawak-hawak nga po na nila, Panginoon, sa kanila nga po, Lord God, na panunumpa, Panginoon, sa kanila pong muli, Lord God, na bagong buhay na inyong pinagkaloob, na kayo nga po ang kanilang patuloy, Lord God, na pagsisilbihan at mabubuhay bilang kayo po ang kanilang hari, Lord God, kanilang Panginoon at tagapagligtas. At kami po, Panginoon, ang inyong mga anak na patuloy po, Lord God, sa inyong nga pong kalooban, inyong kabutihan at katapatan. Maraming salamat po muli. Ito pong aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Thank you, Lord. So, this time, mag-relax muna tayo at mamaya-maya po, i-orient ko lang ang mag-facilitate ng baptism. May bisan ka. Okay. Si Kuya Sam po ang isa saka si Kuya Raymond. Okay, break na muna tayo. Tapos siguro mga 10 minutes, ano na tayo doon. Yes po. Pwede pupunta si Ate Den tsaka ito po ulit sa may Sasayaw kami? pwede rin po. Sige. Sasayaw kami. So, magandang umaga po sa ating lahat. So, syempre, as we celebrate the birthday of... Good morning, ayan. So as we celebrate or continue celebrating the birthday of Ate Den and Pastor Bong, so we have a simple gift for you. Ayan, so pwede niyo pong buksan and halos lahat ito ay galing sa mga kabataan. Ayan po. Sige. Kailangan awit lang. Baliktad. Okay. So sige po. Ayan. Dito ka. Dito ka. Ayan, sa dyan po. Okay, 1, 2, 3. Ayan po. Pira ka to. Ayan, pero yan. So, ayan yung simple gift namin para sa inyo as we continue serving the Lord and of course, together with you, Pastor Bong and Ate Den, we will continue to learn about the Word of God through you, Ate Den and Pastor Bong. So, yun lamang po. Maraming salamat. Thank you very much po sa mga may nakalagay doon. Doon naman sa walang nakalagay, thank you very much din. Maglagay na kayo, may panahon pa. Sige po, break muna tayo at may pag-usap lang kami ng mag-ano sa inyo. Praise, glory, honor.